talagang dahilan ng polusyon ngayon sa ating mundo. Kaya naman makakatulong ang mga proyektong tulad ng National Clean Up Month para mabawasan ng mga nakakapinsala ng ating kapaligiran. Yan, sana marami kayo natutuhan. Okay, Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric! Okay, simulan natin. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa anak ni Jacob na si Jose. Opo, Kuya Eric. Minamahal po ni Jacob si Jose na higit sa kanyang mga kapatid dahil siya ang anak ng kanyang katandaan. At iginawa po siya ng kanyang tatay ng isang tunika na may iba't ibang kulay. Kaya po kinapuotan siya ng kanyang mga kapatid dahil sa bagay na yun. Lalo po silang nagalit kay Jose nang mapanaginipan niya pong yuyukod po sila sa kanya. Oo, kinaingitan nga siya ng kanyang mga kapatid dahil minamahal siya ng kanyang ama ng higit sa lahat ng mga kapatid niya. At alam nyo ba, mayroong ginawa kay Jose yung mga kapatid niya nang mayroong inuutos sa kanya ang kanyang ama. Talaga po? Ano po yun? Ito, basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Henesis sa 37, 13 hanggang 25. At sinabi ni Israel kay Jose, "Di ba nagpapastol ng kawan sa Sikem ang iyong mga kapatid? Halika at uutusan kita sa kanila." Narito ako. Yumaon ka. Tingnan mo kung mabuti ang lagay ng iyong mga kapatid at kung mabuti ang lagay ng kawan. At balitaan mo ako. Gayon sinugo siya mula sa libis ng Ebron. At siya'y naparoon sa Sikem. At nasumpungan siya ng isang tao. At narito na siya'y naggagala sa parang. At siya'y tinanong ng taong yaon na sinasabi, Anong hinahanap mo? "Hinahanap ko ang aking mga kapatid. Ipinamamanhik ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung saan sila nagpapastol." Nagsialis na sila sapagkat narinig kong kanilang sinabi, "Tayo na sa Dotan." At sinundan ni Jose ang kanyang mga kapatid at nasumpungan niya sila sa Dotan. At kanilang natanawan siya sa malayo. At bago nakalapit sa kanila ay nagbanta sila laban sa kanya na siya'y patayin. At nagsang-usapan, Narito, dumarating itong mapanaginipin. Halika kayo ngayon. Siya'y ating patayin. At siya'y ating itapon sa isa sa mga balon. At ating sasabihin, sinakmal siya ng isang masamang hayop. At ating makikita kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip. at narinig ni Ruben at iniligtas siya sa kanilang kamay at sinabi, Huwag nating kitlin ang kanyang buhay. At sinabi ni Ruben sa kanila, Huwag kayong magbubo ng dugo. Itapon ninyo sa balong ito na nasa ilang. Datapot, huwag ninyong pagbuhatan ng kamay. upang iligtas sa kanyang kamay nang mapabalik sa kanyang ama. At nangyari, nang dumating si Jose sa kaniyang mga kapatid, na hinubdan siya ng kanyang tunika, ng tunikang may sari-saring kulay na kanyang suot. At kanilang sinunggaban, at kanilang itinapon sa balon. At ang balon ay tuyo, walang tubig. At nagsiupo upang kumain ng tinapay. At kanilang itiningin ang kanilang mga mata. At tumingin sila. At narito, ang isang pulutong ng mga Ismaelita na nagsisipang galing sa Gilead, 10 ng kanilang mga kamelyo, at may dalang mga pabango, at mga balsamo, at mga mira na kanilang dadalhin sa Ehipto. Binuntaan po pala nila si Jose na siya isasaktan nila. Pero inilagtas po siya ni Ruben sa masamang balak ng kanyang mga kapatid. Ang ginawa po nila, inubad po ang tunikang may sari-saring kulay na suot po ni Jose. At sinunggaban po nila siya at itinapon po sa balon na walang tubig. Kuya Eric,
Ano po kaya ang sumunod na ginawa kay Jose ng kanyang mga kapatid? Yan naman ang matutunghayan natin bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story. Ang polusyon ay maiiwasan kung tayo ay may kipagtulungan sa mga proyektong pangkalikasan. Umpisahan na natin ng pagtulong at malaki ang ating magagawa mga bata. Pero sa kabila ng lahat mga bata, mapabayaan man ng mga tao ang ating kapaligiran, nariyan naman ang Diyos para alagaan palagi ang ating mundo. Eto, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Deuteronomio sa 11 at 12. Lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos at ang mga mata ng Panginoon mong Diyos ay nandoong lagi mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Maraming masamang dulot ang pagkakaroon ng maruming kapaligiran. Marami namang kabutihang dulot kung mapapanatili natin itong malinis. Alamin natin bukas kung lolobin ng Diyos kung ano-ano ang mabuting maidudulot ng pagkakaroon ng malinis na paligid. Abangan niyo yan mga bata ah! Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalukutan natin ay papawiin pagkatapos ng ulan. Araw ay sisikatin sa pagbuhos ng ulan. Atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidirigan sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, tagpulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagang pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim
Hanggang dito mga bata, bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show. Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show. Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Samahan niyo ako ulit sa Webes kung Lolo Martes. Martes. Gagawa tayo ng isang tissue paper roll pencil folder. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa anak ni... Talaga po? Ano po yun? Ito, basahin na.